Si Pi Network or Pi ay kasalukuyang nakakaranas ng pinakamalalang pagbagsak sa kanyang kasaysayan. Mula sa kanyang mataas na presyo noong February, bumaba na po siya ng halos 90%. Ang pinakabagong balita ay bumagsak na po siya sa 0.33. Ang pinakamababang presyo mula nang siya ay nagsimulang mag-trade. Kasabay po nito, bumaba rin ang kanyang market capitalization sa $2.6 billion at dahil dito, si Pi ay hindi nakabilang sa top 50 cryptocurrencies sa buong mundo. Kaya ang possible market impact po dito ay kapag ang isang coin ay nalaglag mula sa top 50, madalas po itong magdulot ng panic selling. Ibig sabihin, mas marami pong holders ang nagmamadaling magbenta dahil nababawasan ang kanilang kumpiyansa. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng pagbaba ni Picoin sa presyo na 0.33. Ayan. Ang pagbaba po ng presyo ni Pi sa 0.33 ay napakahalaga dahil ito ang tinuturing na kanyang support level. Ayon po sa ilang analyst, kung hindi po makakayanan ni Pi na manatili sa price level na ito, posibleng magpatuloy pa ang kanyang pagbagsak at mas lalo pang masaktan ang mga bulls o mga umaasa sa pag-angat ng presyo. Pero kung siya ay mananatili sa itaas ng 0.33, maaari pong magkaroon ng tinatawag na accumulation phase. Dito po pumapasok ang mga traders na bibili habang mababa pa ang presyo. Kapag nagkataon, may posibilidad na umangat po muli si Pi papunta sa 0.85 na presyo. Ang possible market impact po dito ay kapag bumagsak pa sa ilalim ng 0.33 ang presyo ni Pi, maaari itong mag-trigger ng mas malawak na panic selling. Ngunit kung manatili po siya at magkaroon ng buyers, posibleng magkaroon po ng short-term bounce at makakatulong para mabawasan ang takot ng mga investors. Ngayon, totoo ba ang $100 na prediction para kay Pi? Ayan, $100. Sa kabila ng matinding pagbagsak ni Pi, mayroon pa ring ilang mga investors na sobrang bullish at naniniwalang aabot ang presyo ni Pi sa presyong $100. Meron pong isang user sa X na nagsabi na dapat lang mag-hold ang mga tao at bumili kapag favorable ang presyo. Ayon pa sa kanya, posibleng sumabog ang market cap ni Pi papunta sa halos $800 billion kung aabot nga sa $100 na presyo ito. Ngunit kailangan po nating tandaan na ang kasalukuyang kondisyon ni Pi ay hindi po maganda. Bukod pa rito, si Bitcoin lamang ang may market cap na mas mataas dito na nasa higit $1 trillion. At si Ethereum naman ay nasa $550 billion pa lamang. Kaya masasabi nating halos imposible ang $100 na price target sa ngayon para kay Pi. Ang possible market impact po dito ay ang mga ganitong high predictions ay pwede pong magbigay ng false hope sa mga investors. Kapag hindi po natupad ang sobrang taas na target, mas malaki po ang chance ng disappointment na magdudulot ng mas matinding pagbagsak. Ano naman po ang epekto ng token unlock sa presyo ni Pi? Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa token unlocks. Isa sa mga pinakamalaking problema ngayon ni Pi ay ang massive token unlocks na paparating. Sa loob po ng susunod na 30 days, halos 170 million tokens po ang ilalabas. Ang pinakamalaking bahagi po nito ay sa September 2, kung saan ay may 13.7 million tokens ang sabay-sabay na mai-expose sa market. Kapag may token unlock, ibig sabihin ay mas marami pong supply ang papasok sa circulation. At kapag dumami po ang supply ng mabilis,
lalo na kung sabay-sabay gustong magbenta ang mga holders, babagsak po ang presyo. Ang possible impact po nito sa market ay malaki ang posibilidad na mas bumaba pa ang presyo ni PAI sa mga susunod na linggo dahil po sa massive token unlock. Ang demand ay hindi pa sapat para sumabay sa pagtaas ng supply. Ano naman po ang ibig sabihin ng paglobo ng PAI holdings sa mga exchanges? Yan, bukod pa sa token unlocks, isa pang negatibong signal para kay PAI ay ang paglobo ng bilang ng kanyang coins na hawak ng mga exchanges. Ayon po sa datos, nasa higit 416.2 million tokens na ang nasa mga exchange wallets. Sa Gate.io pa lang ay halos 200 million tokens na ang nakaimbak. Yan, or naka-store. Makikita po natin yan sa PaiScan. Yan, sa PaiScan.io. Yan po yung mga listings ng mga exchanges at makikita po natin dito yung mga kanilang total balances. Ayan, kung dumadami ang coins sa mga exchanges, kadalasan ay nangangahulugan ito na mas handa ang mga holders na ibenta ang kanilang tokens kaysa hawakan ito sa long-term wallets. Ito po ay nagdadagdag ng immediate selling pressure na siyang nagpapalala pa sa pagbaba ng presyo. Kaya ang possible market impact po rito ay kung patuloy po na tataas ang bilang ng PAI sa mga exchanges, mas lalo pong mahihirapan ang presyo na makaahon dahil mas madali para sa mga holders na i-dump ang kanilang tokens anytime or kahit anumang oras. Ayan. Meron pang isang analyst dito na mula po ito sa Crypto.news. Yan, na nagsasabi dito na PAI is pressing against the 0.33 support. A third defense here could confirm a triple bottom and spark accumulation. Lose it and the extended downtrend deepens. Ayan po ulit. Kung mababasag po ang 0.33 na support dito ay mas lalong magpapatuloy sa pagbagsak si PAI. Pero kung tatalbog po siya rito or magkakaroon ng mga rejection, magiging accumulation ito at tataas ang posibilidad na magkakaroon siya ng rebound or tatalbog siya dito. Ayan. Ngayon ay may pag-asa pa ba itong si PAI na makabangon? Kung susuriin po natin ay may dalawang senaryo para kay PAI. Una, kung tuloy-tuloy po ang token unlock at patuloy ding lumalaki ang coins sa mga exchanges, tiyak po na siya ay mahihirapan na makaahon. Pangalawa, kung may sapat naman na investors na makakakita ng oportunidad sa murang presyo at mag-accumulate, maaari pong magkaroon ng panandaliang rebound. Pero sa kasalukuyan, mas malakas po ang bearish signals kaysa sa bullish. Kaya ang possible market impact po dito ay kapag nakakita ng kahit konting recovery si PAI, maaari pong magkaroon ng short-term rally na pwedeng paglaruan ng mga traders. Pero sa long term, kung walang malinaw na progress sa kanyang ecosystem, mananatili pong mahina ang kumpiyansa ng mga investors. Yan, bilang panghuli, para po sa akin, ang pagbagsak ni PAI Network sa kanyang all-time low na 0.33 ay isang malaking wake-up call sa lahat ng holders at supporters nito. Totoo po na si PAI ay nagdala ng malaking hype noong una. Ngunit ang reality ng supply unlocks at saka selling pressure mula sa mga exchanges ay nagpapakita na hindi po sapat ang hype para itulak pataas ang presyo. Kung ikaw po ay holder ni PAI, dapat mong bantayan ng mabuti ang September token unlocks dahil ito ang maaari pong magdikta kung babagsak pa siya o makakahanap ng konting lakas para makabangon. Pero kung ikaw po ay naghahanap ng mabilisang profit, dapat mong alalahanin na sobrang risky ang posisyon ni PAI sa ngayon. Sa madaling sabi,
nasa napakahirap na sitwasyon si Pi Network at kailangan muna niyang patunayan na kaya niyang makahanap ng tunay na demand bago muling makuha ang tiwala ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.